Yes, Lord, dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po po natin sa Kristo. Lubos po muli malapit ang pasasalamat sa iyo, malapit noong patuloy may kinahabagan. Maraming salamat, malapit noong kami lahat ay narito simbala gawain yung pinagpala, malapit noong paglay po namin ang kalakasan, mga aming physical na katawan. Maraming salamat, malapit noong higit sa kalakasan spiritual at patuloy kakaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyo, malapit noon at sa iyong malagawain, malapit noon sa gabing ito. Yung pinagpapala patuloy, malapit noon, halali pa rin naramdaman ay malapasensya. Maraming salamat, malapit sa pagkilos mo, malapit noon, hallelujah. Sa oras po ito, malapit noon sa ipag-aaral po ng iyong mga banal na salita sa ganang amin, malapit noon, wala po kong kakayanan. Sa iyo lamang kami umaasa, malapit noon, hallelujah, bago ang lahat, malapit noon, lahat ng pagkukulang, mga pagkakamali, aming sinusuko ang aming sarili. Patawarin mo kami, malapit noon, hallelujah. At sa oras po ito, malapit noon sa ipag-aaral ay yung balasta. Ikaw po ang siyang magpaunawa sa bawat isa sa amin, malapay noon. Magibalingkod sa kadang akin, malapay ang pasalaman sa iyong harapan. Ikaw po malapay noon, maglagay ng iyong salita sa aking labi, malapay noon. Samahan mo ito, malapay noon. Lakipan mo ito ng iyong kapangyarihan, malapay noon. Hallelujah, upang aming maunawaan, malapay noon yung mga salita. Hallelujah, sa oras pang ito, malapay noon sa mga paunang dalangin ng aming beloved pastor, ano po ang gawa ng kawihadla sa aming kalagitnaan. Ito po malapay noon ay aming sama-samang sinasaway, pinalalayas, tinataboy sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Glory to God, hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Glory to God, hallelujah. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Bago po ang lahat mga kapatid, ako ay nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, naluluwalhati, pagdadakila, magsamba, wala pong iba sa ating mahal na Panginoon Jesus po lamang. At patuloy po nating inaalala ang mga pinagpalang mga aral at turo, ating beloved pastor, ating beloved parents na Lord, hallelujah. Ngayon po, patuloy po ako nagpapaabot ng magandang gabi po sa mga beloved Almeida family po, ating beloved pastor, sa lahat po ng mga kapatiran, ating mga instrumentalist o mga awit, ating beloved co-preachers, ating po sa ating beloved ordained preachers, kanya pong pangangasiwa po sa balagawa ito din sa ating lugar. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, magandang gabi na po sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating mahal na Panginoon, hallelujah! Napakabuti po ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo po ay patuloy hinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay tinawag ng ating mabait na Diyos sa balagawang ito hindi upang pahirapan. Tayo po mga kapatid ay tunay na magkaroon po ng kagalakan sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos sapagkat kasama natin ating mahal na Panginoon. Siya po ang gumawa ng kaparanan o tayo pong lahat ay narito, tinuruan ng ating mahal na Panginoon paano po natin mapagtagumpayan. Paano po natin ipagkatiwala sa ating buhay na Diyos ang ating paglilingkod sa Kanya. Hindi po ayon sa ating sarili na kalooban, hindi po ayon sa ating sariling kakayanan. Kung tayo po ay nakapaglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay patuloy lang pong kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tayo po ay patuloy lang pong kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa panahon pong ito, tayo pong lahat ay narito, nakikipagbaka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ating pong napagtatagumpayan at tayo po ay nagpapatuloy dahil po sa kabutihan at pag-ibig at kapangyarihan ng ating buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Marami po tayong hinaharap ng mga pagsubok sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Minsan tayo po ay nagsasawa, minsan tayo po ay naiinip. Amen po ba? Subalit hindi pa natin pwedeng gawing dahilan ang mga bagay na yan upang hindi po tayo magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay tinawag ng ating mabait na Diyos sa balagawaing ito upang tayo po ay magkaroon ng tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan, tunay na buhay, tunay na kagalakan na ito ay nagbubuhat ng gagaling sa ating buhay na Diyos. Yun ang pangako ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay tinawag dito sa balagawaing ito upang tayo ay pagpalain. Hindi lamang pagpapala, kundi tayo ay tunay na pagpapalain lubos ng ating buhay na Diyos. Ibalik sa praise the Lord. Ganun ang plano sa atin ng ating mahal na Panginoon. Subalit ang kalaban ng ating mabait na Diyos. Tayo po ay panghinain, tayo po ay linlangin, tayo po ay bigyan ng kaisipan na
Umiiral yung ating sariling kakayanan, sa sarili nating kaisipan. Subalit tayo ay tinuruan na tumiwala walang iba sa ating buhay na Diyos. Ating ipagkatiwala ang ating buhay na ito sa ating mahal na Panginoon. Ano ba ang sabi sa Joshua 1:9? Ating mabasahin talata na yan. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ni Josue, Kapitulo 1, versikulo 9, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaron. Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ibalik sa Amen. Ito po, salamat sa pagkabasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Ito po ang pangako ng ating napakabait na Diyos. Tayo po ay inutusan ng ating mahal na Panginoon, tayo ay magpakalakas. Ibig sabihin mga kapatid, huwag tayo mang lumaypay. Amen po ba? Ibalik sa praise the Lord. Magpakatapang na mabuti. Kung noon tayo ay matapang, humarap sa sanlibutan, dahil sa ating mga sarili, yun po ay hindi nakakalugod sa ating mahal na Panginoon. Yun po ay gawa ng kalaban ng ating mabait na Diyos. Kung tayo ay matapang noon, hindi po yung nakakalugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ang nais na tapang ng ating mabait na Diyos sa ating kapanahonan ngayon, tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Ating pong harapin na paglilingkod ng buong tapang ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Ibalik sa praise the Lord. Ano pong tapang? Yung tayo po ay hindi umaatras sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Ano pong galaw ng kalaban? Tayo po ay tinuruan magpakatapang, marunong humarap. Tayo ay magkaroon pananindigan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ibalik sa Amen. Tayo ay magkaroon po ng paninindigan sa ating paglilingkod sa ating buhay na Diyos, sapagkat narito ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Mayroon siyang pag-asa na pangako sa bawat mananampalataya, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Ibig sabihin, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ibalik sa praise the Lord. Yun po'y ating natunghayan. Yun po'y ating nasubaybayan mula noon hanggang ngayon sa ating beloved and honorable pastor. Humarapan sila sa pagsubok, subalit hindi sila umatras na natili sa paglilingkod sa ating buhay Diyos. Nagpakatapang na mabuti sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun ang nais ng ating buhay Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Hindi paatras sa paglilingkod, kundi ito ay paabante na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Habang tumatagal, habang tumatanda mula pagkabata, hanggang sa kanyang pagtanda, narito tayo, naglilingkod na may tapang, marunong humarap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ano mang harapin pagsubok, panglulupaypay, panghihina, na natili po tayo, na tumatayo tayo, mayroon tayong paninindigan sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, na paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, hindi po puro rosas. Ibalik si Amen. Hindi po puro rosas yung paglilingkod sa mabait na Diyos. Kaya ito may dapat nating maunawaan. Habang tayo ay nakikipagbaka sa mundong ito, alalahanin po natin na mayroon po tayong maharap na mga bagay-bagay na akala natin hindi mangyayari, subalit yun pa haharapin natin. Subalit may pangako ang ating mahal na Panginoon. Saan ka man pumaroon, hindi kita pababayaan. Saan ka man pumaroon, hindi kita iiwanan. Pangako po yan ng mahal na Panginoon. Mangyayari lamang po yan kapag nakita ng mabait na Diyos sa bawat mananampalataya na tayo po ay marunong humarap. Mayroon tayong paninindigan ng ating paglilingkod na ito ay ating inaasa sa ating buhay na Diyos. Hindi po tayo umaatras, na natili po tayo. Yan natin mapapatunayan sa ating buhay, ikaw mismo, tayo po mismo, makakaranas na hindi ka pinababayaan ng ating buhay na Diyos. Ayaw ng ating mahal na tayo ay manghina. Ang nagnanais niyan na tayo ay panghinain, walang iba ay ang kalaban ng ating buhay na Diyos. Kaya po sa iyo mga sa Kolosas 2:6 hanggang 9. Hallelujah. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, ang kapitulo ay 2, versikulo 6 hanggang 9, ganito po ang pagkasabi.
Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling salita ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo sa 9, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito po ang sabi sa Banal na Kasulatan. Sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, na kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo, Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mayroon po tayong gagawin kung paano tayo lumakad ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yun ang nais ng ating napakabait na Diyos, bawat tinawag niya. Nais ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay mayroon pagsisikap na gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Na ang sino mang na kay Kristo na ay wala na sa mga dating bagay. Ibalik say amen. Ang nais ng ating mabait Diyos, lumakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ayon sa kanyang kalooban. Yun ang nais ng mabait na Diyos. Na nag-uugat at nangatatayo sa Kanya. Ibig sabihin, mayroon tayong paninindigan. Ibalik say amen. Hindi paglilingkod na sapalaran, kundi ang nais niya, tayo ay mag-ugat at magtumibay. Nakatatayo sa Kanya. May paninindigan tayo, mga kapatid, ng ating tinanggap na Diyos ay totoong buhay at makapangyarihan. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa bukang bibig, kundi ito ay makita mismo sa ating buhay na tayo po ay tunay na pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ibalik sa praise the Lord. Nangauugat at nakatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ito ang nais ng ating buhay na Diyos. Hindi hukus-pukus na paglilingkod sa mahal na Panginoon, kundi mayroon dapat mangyari sa bawat mananampalataya na tayo po ay nangauugat at nangatatayo sa Kanya. Ibalik say amen. Makita sa atin na tayo ay pag-aari sa sarili ng ating buhay na Diyos. Siya ang nagmamay-ari sa atin, hindi tulad ng noong panahon na tayo pa ay nasa gawaing sanlibutan pa. Ang ating mahal ginagawa ito ay lahat lihis sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Tayo ay pag-aari ng sanlibutan ito. Kaya ang ating mga ginagawa noon, kung ano ang gawain sa sanlibutan, ganun tayo. Nakaugat sa atin. Doon tayo nakatayo. Kaya ang ating tungo noon ay kapahamakan. Subalit ngayon, tayo ay kinahabagan ng mahal na Panginoon na ang nais na tayo ngayon ay magsilakad ayon sa Kanyang kalooban, na tayo ay nag-uugat at nakatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Ibalik sa praise the Lord. Matibay sa pananampalataya. Ang lumalapit sa Diyos ay sumampalataya na may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya'y lumalapit. Ibalik sa amen. Siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya'y lumalapit. Kaya ayon po sa ating paglilingkod sa Kanya na may pananampalataya, ikaw, ako na gumagawa nito. Pag nakita ng ating mabait na Diyos tayo ay may pananampalataya, ikaw mismo na gumagawa. Sasabihin mo, totoo at buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Lalakip sa ating buhay. Ibalik sa amen. Lalakip sa ating buhay kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng ating buhay na Diyos doon po sa mayroon pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kaya yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon na paglilingkod sa Kanya. Nag-uugat, nakatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ibalik sa amen. Sumasagana sa pagpapasalamat. Ibig sabihin yung nangauugat at nakatatayo na bilang Kristiyano, mayroon ng pananampalataya at ano po ang kanyang harapin na turuan na siya po ay marunong magpasalamat sa lahat ng bagay.
Ibig sabihin yung nakaugat at nakatayo na mayroon ng paninindigan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, dumating man po yung mga pagsubok na yan, ang bukang bibig niya pa rin, salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Amen po ba? Hindi nagkakaroon ng katanungan, kundi siya ay nanatili, nagsisikap gawin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Hindi umaatras, sige-sige lang. Iba si Amen. Sige-sige lang. Ngayon, kahirapan, bandang huli nito, tunay na buhay, ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Kagalakan, kapayapaan, higit sa lahat, may nagantay sa atin, buhay na walang hanggan. Yung tunay na buhay, saan po yun? Sa piling na po yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung magtiis hanggang sa wakas, hindi naapektuhan yung paglilingkod sa mahal na Panginoon, kahirapan, nandiyan na yan. Diba sa Amen? Kahirapan nandiyan na yan, dyan tayo namulat sa kahirapan na yan. Subalit tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagkat kahit tayo ay humaharap sa kahirapan na yan, tayo po ay nanatili na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Doon tayo masaya. Amen po ba? Purihin po ang ating kaito. Ano po sabi sa 8? Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Dito na po tayo mga kapatid, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Sasabihin sa iyo, anong pabalik-balik niyo dyan? Napakalayo ng pinupuntahan nyo. Ang ipapamasahin nyo. Ibilin nyo lang pagkain. Ganon minsan mga kapatid, ang ating masasalubong ng mga sabi-sabi ng mga tao. Ito po mga kapatid ay galing sa kanyang filosofiya. Kaya tayo po mga kapatid, kahit anong kagipitan, ang ating tinatawagan, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Iba rin sa Lord. Kahit nasa kagipitan na tayo, pwede rin lumapit doon sa kapwa ng Kristiyano. Sa oras ng kagipitan, huwag tayong lumapit doon sa hindi natin kapananampalataya. Delikado po tayo yan. Unang lapitan natin, walang iba ay ang ating buhay ni Diyos. Doon tayo nakaugat, doon tayo nakatayo. Ng ating pinaglilingkuran ay Diyos na totoo, buhay, makapangyarihan. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Yung lumalapit may pananampalataya, yan ang sabi sa wala kasulatan, yan natin maranasan ang ibang bagay na tanging ang gagawa niyan ay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Diba rin si Amen. Kausapin natin ang ating mahal na Panginoon. Siya ang ating lapitan. Kahit galit sa atin, kikilos ang mahal na Panginoon. Siya ang gagawin ng ating mahal na Panginoon upang minsan mapunuan yung ating mga pangangailangan. Diba rin si Lord? Yun ang gagawin ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam ang kapamaraanan ng ating napakabait na Diyos. Subalit, mabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Buhay at ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Buhay, makapangyarihan. Mag-ingat lamang tayo. Baka may bumiyag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Tayo po, mga kapatid, tinuruan na. Kung paano tayo tinuruan nung una na paglingkuran ang ating mabait na Diyos at kanya ay tumiwala sa Kanya. Doon po tayo nakatayo. Doon tayo nakaugat. Yun ang nais ng mahal na Panginoon. Tayo ay naturuan na tayo ay palaging sumasagana sa pagpapasalamat. Iba rin si Amen. Kaya magsipag-ingat tayo mga kapatid. Iba rin si Amen. Huwag tayo maniwala sa mga sabi-sabi ng tao na sa mga pasimulang aral ng sanlibutan di ayon kay Kristo. Noon, ganyan tayo itong mga kapatid. Umaasa tayo kung ano ang mga advice sa atin ng mga tao. Hindi natin alam, akala natin okay. Subalit, bandang huli, ito ay ikakasama natin. Subalit tayo ngayon, mayroon po tayong dapat lapitan sa oras ng kagipitan ang ating kakampi. Walang iba ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran.
Siya ang ating kinakausap. Everybody say amen? Magugulat tayo, nandiyan na. Kumikilos ng mahal na Panginoon, imposibleng bagay, ginagawang posible ng ating mabait na Diyos. Siya ang kikilos. Everybody say amen? Sapagat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kailanman ang Diyos ay totoong Diyos na makapangyarihan. Nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Lahat ng imposibleng bagay gagawin ng ating mahal na Panginoon sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kailanman hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Sa Kanya ang tunay na kapuspusan, nasa Kanya ang kahayagan ng bilang totoong Diyos na makapangyarihan. Ang kailangan lamang natin, ang kailangan lang ng ating mahal na Panginoon, tayo ay sumasagana sa pasasalamat. Amen po ba? Sa oras ng kawalan, salamat mahal na Panginoon. Sa oras na tayo ay pinagpapala, maraming salamat sa iyo mahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay, tayo po ay marunong magpasalamat. Diba say praise the Lord? Yan po nalulugod ang ating buhay na Diyos. Ating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Tinuruan tayo na sumagana sa lahat ng pagpapala. Sumagana sa pasasalamat. Yun ang nais ng mahal na Panginoon na nauugat at nakatayo na tayo na matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kaya nung sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos 4:6 hanggang 9, praise the Lord. Basahin po natin ang talata na yan. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 9, ganito pong pagkasabi. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahiligan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayad ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sa 8, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ito po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Saan po natin ipakilala? Saan natin ilapit? Lahat ng ating kabalisahan, wala pong iba sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ito po mga kapatid ay tunay na epektibo. Kikilos at kikilos ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kung paano natin maranasan ang tunay na naiibang bagay na tanging ang kikilos lamang, ang tanging gagawa lamang ang ating Diyos na pinagkakatiwalaan. Diyan natin mararanasan kung paano tumugon, paano gumawa ng bagong bagay ang ating Diyos na tinatawagan. Ipakilala natin sa ating mahal na Panginoon lahat ng ating kabalisahan. Ibang say, praise the Lord. Subok natin sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Tumutugon ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Buhay at makapangyarihan. Lahat ng ating ikinababalisa kapag ating ipinakilala sa ating mahal na Panginoon,
sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ating ipinakilala sa ating mahal na Panginoon. Diyan natin maranasan buhay at totoo ang tugon ng ating mahal na Panginoon. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Hindi maaapektuhan tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Iba say amen. Payapa, sapagkat papayapain tayo ng mahal na Panginoon. Iko-comfort tayo ng ating napakabait na Diyos. Iba say amen. Sasabihin natin, bahala ka na mahal na Panginoon. Basta ako, magtitiwala sa iyo. Diyan nalulugod ang mahal na Panginoon. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong puso at ng iyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya kahit anong pagsubok, kahirapan, karamdaman, sakit nandyan, oras ng gawain, nandito tayo. Payapa tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sa ating pagdalo sa kanyang mahal na gawain, sincero tayo nagpupuri sa ating mabait na Diyos. Nakikiusap tayo sa ating mahal na Panginoon. Tinataas natin yung ating kamay at gusto nating maabot ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Ikaw mismo na gumagawa niyan. Hindi pagkakait sa iyo ng mahal na Panginoon ang iyong kahilingan. Diba sa amen? Mararanasan mo ang tunay na kagalakan na di masayod na yun ay tunay na gagaling sa ating buhay na Diyos. Ikaw na gumagawa niyan. Mararanasan mo ang naiibang bagay na tanging ang gagawa lamang niyan sa iyong buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Uuwi ka na may kagalakan. Iba rin sa amen. Hindi mo kayang pantayan ang tunay na pag-ibig na gagawin sa iyo ng mahal na Panginoon. Iba rin sa amen sa Lord. Lalo na gawin natin sa ating pagdalo sa mahal na Panginoon, sa gawain ng mahal na Panginoon. Gawin natin tayo ay nasa unahan. Iba rin sa amen sa Lord. Mayroon kang isang bagay na maramdaman sa iyong buhay. Pag palagi tayo nasa unahan, ang iniisip mo palagi kung paano natin mapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Hindi masasayang ang iyong oras sa iyong pagdalo sa gawain ng ating mabait na Diyos. Gawin natin yan. At ikaw mismo ang tunay na pagpapalain ng ating buhay na Diyos. Hindi lang basta pagpapala ang iyong matatanggap, kundi tunay na ikaw ay patuloy pagpapalain ng ating buhay na Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung hindi masayod na kagalakan, kapayapaan, ipagkakaloob sa iyo ng mahal na Panginoon. Tanging ikaw lamang ang makakaunawa niya. Iba rin sa amen. Iba rin sa amen sa Lord. At ang kapayapaan ng Diyos sa di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hindi maapektuhan ang iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya sabi sa unsok, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Iba sa amen. Wala na pong ibang mabuting bagay, kundi yung tayo ay naglilingkod sa ating buhay ni Diyos. Walang ibang kagalang-galang, walang ibang kaibig-ibig, walang ibang kapurihan, wala tayong dapat ibang isipin, kundi yung mabuting bagay na ginawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi natin makakalimutan yan. Iba rin sa praise the Lord. Kailanman hindi natin makakalimutan yan sapagkat mayroon mabuting bagay tayong natanggap galing sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Iba rin sa amen. Hindi mo makakalimutan yan. Kaya sabi sa Nibe, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig, nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa iyo. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Wala kang ibang iniisip yung mabuting bagay. Wala kang ibang iniisip nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Wala kang ibang iniisip yung katotohanan na ginawa sa iyong buhay ng ating mahal na Panginoon. Wala kang ibang iniisip yung kagalang-galang na mabuting bagay na galing sa ating mabait na Diyos. Wala kang ibang iniisip na mabuting mabagay kundi yung matuwid na ginawa sa iyong buhay ng ating mahal na Panginoon. Yung isang bagay na kaibig-ibig na tanging
Natanggap mo lamang galing sa ating buhay na Diyos. Yung kagalingan at kung may anumang kapulihan, ay isipin nyo ang mga bagay nito. Kung ano daw po yung ating natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Wala kang pakialam sa galaw ng sanlibutan. Ang alam mo kung paano ka pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Paano ka nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo pinapansin ang mga sabi-sabi ng ibang tao na pawang filosofiya. Ang iniisip mo, yung mabuting bagay, yung mabuting ulat na pawang ang gumagawa ay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ibal sa Episo na. Ibal sa Amen. Magsipag-ingat kayo. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y magpakalalaki. Iba rin si Episo, kayo'y magpakalakas. Ano pong ibig sabihin nito? Kailangan natin tumayo na tayo ay tunay na pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Dito sa 16 ng unang Korinto. Ating basahin. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 16, versikulo 13. Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mga pakalalaki, kayo'y mga pakalakas. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Magsipag-ingat kayo. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Iba rin sa Amen. Tayo pa ay tinuruan sa mga gawain ito, na ang gawain ito ay nabubuhay sa pananampalataya. Ito po ang tinuro sa atin ng beloved pastor. Lahat po, dito po tayo namulat. Kaya sabi ito, magsipag-ingat kayo. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Ito po ang nais ng ating mahal na Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. May pananampalataya. Kayo'y magpakalalaki. Ibig sabihin, may paninindigan. Kayo'y magpakalakas. Yun ang nais ng mahal na Panginoon paglilingkod sa Kanya. Hindi po yung urong-sulong, hindi po yung dual personality. Malakas tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pag nasa labas naman tayo, ay malakas din tayo doon, mga kapatid. Hindi po niya nalulugod ang mahal na Panginoon. Ang nais ng ating napakabait na Diyos, tayo ay magpakalakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayong gumala, huwag tayong makipag-ayon sa galaw ng sanlibutan. Kundi tayo ay magpakalakas lagi sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Mayroon tayong paninindigan na tayo po ay tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Ibang say Amen. Ibang say Episo, 31, 6, Deuteronomio. Ano po sabi dito? Ang ikalimang aklat ni Moises na karaniwang pinangangan lang Deuteronomio, Kapitulo 31, versikulo 6, ganito po ang pagkasabi, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, di mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan ni papabayaan kanya. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ibang say, praise the Lord. Nakita po natin yan sa mahal na gawain ito. Umabot na po ng 51 years church anniversary ang gawain ito. Nakita natin sa ating beloved pastor kung paano humarap sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos na nagpapakalakas. May tapang na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi natatakot sa anumang bagay na hinaharap sa mundong ito. Para sa Amen. Hindi nangilabot sa anumang mga bagay-bagay na dapat katakutan sa mundong ito. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Nagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Ang kanyang kalakasan, ipinagkakatiwala niya sa ating mahal na Panginoon. Diyan natin mararanasan kung paano totoo, maging totoo ang mga pangako, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya hanggang ngayon tayo po ay narito, nagpapasalamat, nararanasan natin ang tunay na lakas. Biyaya galing sa ating mahal na Panginoon. Ito ay hindi napuputol hanggang tayo po ay nagkikipagbakas sa mundong ito. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Pangako po yan ng ating buhay na Diyos. Huwag lang tayong magpabaya. Amen po ba? Huwag tayong umatras. Sons of God, march forward. Yun ang nais ng mahal na Panginoon.
Sige lang ng sige. Ibang sa sunod. May makain sa walang makain, dalo tayo. Ibang sa amen. Ganun po yung buhay namin noon. Hindi ko po tinignan ng kahirapan. Ang tinignan ko kung paano ko makarating sa gawain ng mahal na Panginoon. Tuwing malalang gawain, yung ilayo po ng tigaw na yan, lahat po ng paraan, ang kapurihan at sa tinigagin lamang, kahit nahihirapan kami sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dumaan kami sa yung mga bata, maliliit pa. Yung panganay kong anak, si Mian, nakasakay po yan sa bisikleta papuntang Tigaon. Natuklap po ang buol kaiyan, tanakalaog naman sa radyo ang bisikleta. Natuklap ang buol kaiyan, papunta sa gawain. Inaangkas ko siya, nakabisikleta po ako. Pero, kailanman hindi ko naranasan yung ako ay umatras. Ang kapurihan sa ating nakikinig lamang. Ang iniisip ko kung paano ko maabot ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Kahit bagyo, mga kapatid. Inabot po ako ng bagyo, galing Tigaon, pauwi ako ng Guwa. Parating ko ng, tapos ang gawain alas 2. Pagdating ng Katagbakan, wala na makatawid. Puno na ang tubig doon sa tulay, may nakaharang pan mga wire, tumbahan na mapusti. Nakabike ako, pabalik. Ang ginawa ko po, basang-basa na ako. Umakyat po ako doon sa bus, pati yung bike ko dala-dala, isinakay ko doon sa bus, sa GC Lionel. Magdamag, basang-basa. Pagbilang ng konduktor, pagbilang kasama na ako. May umubot, pagkain. Tunay na magpapala. Diba sa amen? Hindi pa ako napagod. Ang naranasan ko noon, yung kapangyarihan, pag-ibig ng ating buhay na Diyos. Iniwan ko ang aking beloved ko, bagong panganak. Walang kasama. Sabi niya, may inutusan na bumili ng kandila. Yung nautusan niyang tao na bumili ng kandila, hindi na rin bumalik. Ganun pa man ang nangyari. Hindi po sumagi sa aming isipan na tumigil sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Kami ay nagpatuloy. Amen po ba? Kami ay nagpatuloy. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Sa mga paunang dalangin ng ating beloved pastor, tayo po ang naging bunga. Ang ating pong kahantungan nito sa piling ng ating buhay na Diyos. Magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Diba sa amen? Magsipag-ingat tayo. Magpakalakas lagi, magpakatapang lagi. Huwag matakot o mangilabot man sa kanila. Saan pong, hindi tayo makatakot, huwag tayo mangilabot sa kanila. Sa mga pagsubok, kahirapan, karamdaman, huwag po nating pansinin yan. Ang pansinin natin kung paano natin magawa ang kalooban ng ating mabait na Diyos sa may pananampalataya. Dumating man sa punto na tayo ay naroon na. Tayo ay pagpahingahin ng mahal na Panginoon. Ang naglilingkod, ang mamatay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, pakinabang sa harapan ng ating buhay na Diyos. Diba say amen? Diba say peace Lord? Napakaganda po naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Huwag tayo mangilabot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa salita ng ating mabait na Diyos. At itong mga salita ng ating maalapay, ito po mga kapatid ay hindi lang natin basta narinig. Kung ito po mga kapatid ay ating pong patuloy na naranasan, ating pong napapakinggan, ating pinag-aaralan, at tayo pa ay natutong makinig na may pagsagawa. Amen po ba? May nakikinig na may pagsagawa. Ibig sabihin, yung ating napakinggan, hindi lang basta pinakikinggan, kundi ito may ating isinasagawa. Diyan natin maranasan kung paano kumikilos ang buhay at makapangyarihang Diyos. Diba sa ibig sabihin? Ibig sabihin mga kapatid, mayroon tayong pakikinig na may aksyon. Hindi lamang pakikinig na walang pagsagawa. Ang nais ng mahal na Panginoon yung nakikinig na gumagawa, pagpapalain ang taong ito. Ang Diyos po ang magpapala niyan. Diba sa amen? Yes, 23, Hebreo,
Ano bang sabi diyan? Ang sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Ibang say, praise the Lord. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Totoo ba ang ating Diyos na pinaglilingkuran? Totoo po ang ating mahal na Panginoon. Kumikilos, tumutugon. Ibang say, amen. Napakaganda po yung patutuo ng ating mahal na kapatid. Grabe, ang sinapit ng kapatid nating ito. Subalit, walang tinatanging tao ang ating mahal na Panginoon. Pag oras na tayo ay tawagin ng ating mabait na Diyos, wala po tayong magagawa. May kanya-kanyang kapamaraan ang pagtawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay narito, kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Huwag po tayong kumawala. Ibang say amen. Huwag tayong mag-isip na bumalik. Huwag tayong mag-isip na umalis. Kawawa po tayo. Ano man hirap ang ating hinaharap ngayon, dinadanas ngayon, pagsubok na yung karamdaman, kahirapan, kawalan, still tayo po manatili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ating ingatang matibay ang ating pagkakilala. Ano ba ang pagkakilala natin sa ating mahal na Panginoon? Walang magagawa ang Diyos? Buhay at totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Ating ingatang matibay ang ating pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat siyang nangako. Amen po ba? Iba sa amen. Tapat po ang ating mahal na Panginoon. Subok na po natin yan mula noon hanggang ngayon. Kung ating nararanasan, hindi natin naranasan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, hindi tapat ang ating mabait na Diyos, wala po tayo rito. Subalit tayo po ay nanatili hanggang ngayon sapagkat patuloy pinatutunayan ng ating mahal na Panginoon, tapat siya, nangangako sa bawat sumasampalataya, tumitiwala sa ating mahal na Panginoon, hindi liko ang Diyos upang limutin niya ang kanyang mga pangako. Totoo, tumutugon ang ating mahal na Panginoon. Ibang sa amen. Ating ingatang matibay ang ating pagkakilala ng ating pag-asa. Hallelujah. Ating ingatang matibay yung ating pagkakilala ng ating pag-asa. Kaya suaki, pagpainom kang ama ning bulong, sayang kang bulong, tamahal puti niya. Inumon. Ang ginibukan aki, na may pag-asa, may pagkakilala sa ating mahal na Panginoon, itinapon sa bintana. Diba rin si amen? Doon niya naranasan yung tunay na pag-asa, pangako ng mahal na Panginoon. Naranasan niya na siya ay pinagaling, hindi sa pamamagitan ng medisina, kundi siya ay pinagaling sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Pag-asa niya sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, naalaala niya. Kaya nagpapasalamat siya sa mahal na Panginoon. Mayroon po siyang isang bagay na hindi niya makakalimutan na ginawa sa kanyang buhay ang ating buhay na Diyos. Yung tunay na mabuting bagay. Iba si amen? Na tanging ang gumawa sa iyo ay ang ating buhay na Diyos. Iba si praise the Lord. Sabi sa malaking kasulatan, dapat higitan natin. Yun, tama yung ginawa ng ating mga kapatid. Ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Higitan daw po natin yung mga parisiya at eskriba. Ano pong ibig sabihin yan? Mas higitan po natin ng ating pag-asa, pananampalataya. Ang galaw ng sanlibutan. Kung yung ating mga kapamilya hindi luto na Kristiyano, mas higitan pa po natin yung ating pananampalataya. Ibang say praise the Lord. Sapagkat kung natin higitan yung ating pagkakilala sa ating mahal na Panginoon, tulad din tayo sa kanila. Wala rin tayong pagkaiba sa kanila. Tayo po ang mas higit na gumawa na tayo ay tunay na pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon, tinuruan na tayo ay may pananampalataya, tapat ang ating mahal na Panginoon. Ipakita natin at yan na makikita, buhay talaga ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Tumutugon talaga, kumikilos talaga ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ibang say, praise the Lord. Mas higitan natin.
5:20 ng Matthew, huling 2 talata. Dito po sa aklat ni Mateo, Kapitulo 5, versikulo 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga parisiyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ibang say, praise the Lord. Ito po mga kapatid, ang kailangan ng mananampalataya. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga parisiyo, ano pong ibig sabihin nito? Yung ating mga kasama, kung hindi higit yung ating katwiran, mayroon tayong dapat paninindigan, nakaugat, nakatayo tayo sa pananampalataya. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon, na tayo po ay hihigit sa kanila. Iba rin sa Lord. Mayroon tayong pananampalataya na mas higit na makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa gamot na yan. Yun ang nais ng mahal na Panginoon. Nang sabi ito mga kapatid, sapagkat sinasabi ko sa inyo, kung hindi ihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga parisiyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ibig si Amen. Ibig sabihin, hindi po tayo pwede makipag-compromise, makibagay sa kaisipan ng tao na walang pananampalataya. Ibig sabihin, tayo ay manindigan, magpakalakas, magpakalalaki, magpakatapang. Ibig si Amen. Yun ang nais ng mahal na Panginoon sa isang mananampalataya. Mayroon paninindigan, marunong tumayo na siya ay tunay pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Paano po mangyayari yan? Kung tayo po, yung alam natin yung ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo double-minded. Diba say amen? Mayroon lamang tayong isang isipan, tayo po ang nakakaalam ng ating relasyon sa ating mahal na Panginoon, nakatayo at nakaugat sa pananampalataya. Hindi tayo magdadalawang isip. Ipagkatiwala mo lahat sa ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ibig sabihin, hihigit ang iyong katwiran sa katwiran ng tao. Mahirap po ito mga kapatid. Kung ikaw na anak, mainit ka sa gilingkod sa mahal na Panginoon, nagkaroon ka ng sakit karamdaman, grabe na ang naramdaman mo, yung magulang mo, bilang iniibig ka, dadalhin ka sa ospital. Pero ikaw na may pananampalataya na anak, naroon ang iyong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, panindigan mo yan. Iba si Amen. Panindigan mo yan, sapagkat kailanman hindi ka iiwanan, kailanman hindi ka pababayaan ng iyong Diyos na pinagtitiwalaan, kikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Makikita mo sa tamang panahon, doon na pala makikilala ng iyong mga magulang, ng iyong loved ones, ng iyong pinaglilingkuran ng Diyos, buhay pala at totoo. Iba na si Amen. Paano kung hindi humigit yung iyong pananampalataya? Sabay ka rin sa kanila. Nagpagaling sa iyo ang gamot. Pero kapag tayo ay mayroon paninindigan na totoo ang ating pinaglilingkuran ng Diyos, diyan mo madadala ang iyong mga mahal sa buhay. Sasabihin sa iyo, totoo talaga, buhay ang inyong Diyos pinaglilingkuran. Sasama na ako sa iyo. Iba rin si Amen. Yun po ang kapamaraanan ng ating mahal na Panginoon na hihigit ang ating katwiran sa katwiran ng tagasanlibutan. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Iba rin si praise the Lord. Maging sa ating mga kaklase, may mga opera kung anong mga bagay-bagay na kasiyahan. Hindi po tayo nadadala. Mas hinihigitan po natin yung kasiyahan sa pupuri, paglilingkod, pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sasabihin sa iyo, anong mayroon sa dinadaluhan mo? Bakit hindi ka nagkikibagay sa amin? Iba si Amen. Anong mayroon? Bakit pwede kayo man magpantalon? Ano taday ka nagpapantalon? May paninindigan ka, nakaugat ka, nakatayo ka sa pananampalataya. Kaya diyan ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Iba si Amen. Diyan makikita na ikaw ay tunay na may paninindigan at ikaw ay isang ilaw ng sanlibutan. Makikilala nila ang Diyos sa pamamagitan mo sapagkat nakita sa iyong buhay ang turo kung ano ang iyong natutunan, kung ano ang nakita, kung ano ang iyong narinig, ina-apply mo sa iyong buhay. Diyan ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hindi mauuwi sa wala yung pagdalo mo ng Miyerkules, dumalo ka ng Biyernes, dumalo ka ng Linggo, kahit walang makain, dumadalo ka.
makikita mo bandang huli, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ano ang magaganap? Kapurihan palagi ay walang iba sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng kinatatakutan, lahat papawiin ng ating mabait na Diyos. Sapagkat patutunayan sa iyong buhay ng ating mahal na Panginoon, ramdam mo, inaalalayan ka ng ating buhay na Diyos. Diba si Amen? Kaya huwag kang matakot. Huwag kang manglupaypay. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Diba si Amen? Ngayon, lumog tayo. Sabi sa sanlibutan, ang gulong ay umiikot. Sa sanlibutan po yan. Pero ang ating Diyos ay pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan. Sons of God march forward. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Pawang kapurihan lamang, makikita natin, kikilos talaga ang ating mahal na Panginoon. Iban sa Amen. Imposible magkaroon ng tiyapi ng salo. Pero bakit nagkaroon? Totoo at buhay. Makapangyarihan, mayaman ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Alam ng mahal na Panginoon, pag-oras ng Miyerkules ko, kunti lang nakadalo ng tigaw. Sapagkat marami ang katwiran. Diba si Amen? Pero alam ng mahal na Panginoon, yung puso ng mga tagasalog, gustong makadalo. Kaya ano ginawa ng mahal na Panginoon, mga anak, ito na ang gawain sa inyong barangay. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Walang dahilan upang hindi tayo magdalo, magpuri, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ang nais niya tayong lahat ay dalhin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang nais niya, huwag tayong mapahamak. Ang nais niya tayo ay magtiis hanggang sa wakas. Anumang hirap ang ating dadanasin, patuloy tayo maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Isaiah 41:10, huling talata, tayo pa'y aawit na. Praise the Lord, hallelujah. Ang aklat ng propeta Isayas, kapitulo 41, versikulo 10, ganito po ang pagkasabi. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Amen. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Amen. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah! Yun po ay ramdam ko sa aking buhay. Kung ako lang, mga kapatid, hindi ko magpapatuloy. Pero patunay lamang, pinatutunayan ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kamay ng aking katwiran. Lahat po yan ay mararanasan ng bawat mananampalataya. Yung hindi umaatras, sige lang ng sige, may makain sa walang makain, dumadalo tayo, mararanasan mo sa iyong buhay. Maranasan din sa ating buhay. Sasabihin natin, kung hindi ako nagpatuloy, nasaan kaya ako? Pero ngayon tayo ay narito na, patuloy pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. May makain sa walang makain, tayo ay narito, malakas, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Naramdaman natin ang kanyang bala presensya. Yun ang ating tunay na kalakasan na hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ramdam natin ang kalakasan na patuloy pinagkakaloob sa atin ng ating buhay ni Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay muwait sa ating nakilang Diyos. Alam po ng kapurihan ay sa ating mahal na Panginoon po lamang. Kapuri-puri po ang gawa ng ating buhay na Diyos sa bawat buhay natin. Hindi po tayo dapat umatras. Tayo po ay magpakalakas, magpakatapang, magpakalalaki, na tayo ay tunay pag-aari sa sarili ng ating mahal na Panginoon. Siya ang ating kakampi. Kailanman hindi tayo pababayaan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. I, the Lord thy God, you hold the right hand, Hallelujah, hallelujah. saying unto thee, Ramdam mo, hindi pababayaan ang mahal na Panginoon. Bakit hindi naman mapapatuloy? I, the Lord thy
thy God. Dahil tayo lahat na The kung right saan tayo ito. Savior. Subalit napakabuti, mahal na Panginoon. Ayaw niya, isa-masarap sa ating mapapahama. Fear thou not, for I am waiting. Be not dismayed, for I am Ako ang Diyos, ako ang Diyos. I will strengthen Yet I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I, the Lord thy God, the right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold the right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, I am thy God. Be not dismayed, for I am thy Purihin mo ang ating mga patuloy mo natin magkatiwala sa ating mabait na Diyos. Lahat po ng ating kabalisahan, pagsikapan po natin. Subukan natin. Magkatiwala natin lahat sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayo mag-alinlangan. Huwag double-minded.
Huwag dual personality, kundi isang pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Kakampi natin ang ating buhay. Siya ang Diyos na hindi natangin ng tao. Siya ang Diyos na hindi liko. Hindi tulad ng tao pag nangako. Minsan hindi nagkakaroon ng katugunan. Pero ang ating mahal na Panginoon na pinaglilingkuran, pag ating pinagkatiwala lahat sa ating mahal na Panginoon, diyan natin maranasan ang imposibleng bagay gagawin posible sa iyong buhay ng ating mahal na Panginoon. Iyan ang Diyos na tinuro sa atin. Iyan ang Diyos na pinakilala sa atin ng ating beloved pastor. Mayroon magagawa sa ating buhay. Kaya hindi tayo magsasawa, lumapit, tumawag, magtiwala, umasa sa ating mahal na Panginoon, sapagkat patutunayan niya sa bawat buhay natin na totoo at buhay siya. Kaya sa oras mong ito, alam ng mahal na Panginoon ang iyong pangangailan. Ano man ang iyong kamalisahan, huwag kang magdalawang isip. Ipagkatiwala mo yan sa ating mahal na Panginoon. Kikilos at kikilos sa iyong buhay. Bago maging huli ang lahat, patutunayan sa iyo ng mahal na Panginoon na ikaw ay tunay na mag-aari sa sarili ng ating mahal na Panginoon. Maramdaman mo sa iyong buhay, pag tumawag ka, lumapit ka, yun ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon, yung lumalapit sa Kanya na may pananampalataya. Yan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras pong ito, ating ipanalangin sa ating mahal na Panginoon, lahat ng ating kabalisahan, problema, magkaroon po ng kalutasan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Narito po ang iyong mga anak, malapit po ang iyong kinabagan sa mga paunang dalangin ng aming beloved pastor. Kami po ay naturuan tumiwala sa iyo at aming naranasan ang iyong tunay na kabutihan sa bawat buhay namin. Sa panahon po ito, mahal na Panginoon, lalo po kaming lumalapit sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng aming kabalisahan, lahat ng aming problema, mahal na Panginoon, ay magkaroon ng kalutasan. Lahat ng aming mga problema, mahal na Panginoon, ay aming lalapit sa iyo. May makaramdaman man, mahal na Panginoon. Amin pong inalalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Nang buo, mahal na Panginoon, ipagkaloob po ang kagalingan sa himalang kapamaraanan. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon, huwag mo pong ipagkaib, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano ang problema? Lutasin mo, mahal na Panginoon. Kawalan, mahal na Panginoon, prumain mo pangangailangan ng iyong mga anak. Sa himalang kapamaraanan, mahal na Panginoon. Patuloy mo kayong mga pangawakan sa iyong paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa panahon ito. Hallelujah. Manatili sa iyong puso't isipan at pagtitiwala. Makalakad sa iyong katwiran, mahal na Panginoon, may pagkatakot, magpapakumbaba, mahal na Panginoon, pagpapasakop, mahal na Panginoon. Manatili sa aming puso't isipan ang iyong kapangyarihan, pag-ibig, mahal na Panginoon. Pangawakan mo kami ang sa iyong pagbabalik. Hallelujah, hallelujah. Ito ay aming samantalangin, pinaabot sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa matamis at nakapangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras ito, mahal na Panginoon, lahat na tiyataklay namin makaramdaman, pagalingin mo po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy pa magkatiwala sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga unang dalangin ng aming pastor. Lahat ng uring karamdaman tiyataklay sa panahong ito, di yung lagnat, trangkasobo, anumang uring karamdaman, hallelujah, sakit sa tiyan, sakit sa puso, anumang uring karamdaman, umaalipin sa aming katawan sa panahong ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sasaway, pinalalayas, tinataboy, kasot, kasot. In the name of Jesus, ang mga uling karamdaman, sakit sa tiyan, pagkabingi, pagkabula, goiter, lahat ng uling karamdaman, kasot, kasot, TB, diabetes, kasot in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Praise the Lord, praise the Lord. Ay po'y tumayo na mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Ay po'y sabay-sabay. Tatalon, sabay, hallelujah, praise the Lord. Ito po bilang magtatagumpay ng mga anak ng Diyos bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay, tatlong bisis, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah!
Holy! Holy! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alam po na pupuri. Salamat po na dakila. Pagsamba, tanging sa ating mahal na Piyos po lamang.